Hi, good evening mga kusa. This is Boson Elmans at your service. Mga kusa, ito yung ipapakita ko sa inyo na ang buhay sa barko. Mga kusa, ito yung ginagawa namin pag tuwing alis na namin sa puerto. Maglilinis dito sa loob. Mag-disinfect dito sa buong accommodation mga kusa. Ito rin dito mga kusa. Kailangan din linisan palagi dito sa laundry, dressing room, pagkatapos nito, at saka sa mga alleyway, at saka sa mga toilet, buong accommodation mga kakusa, para malinis, walang alikabok na masigop sa aircon mga kakusa. Kaya ito ang ginagawa namin mga kakusa. Yung dalawa noon naglilinis sa accommodation at kami namang apat dito sa proa, nag-securing kami dito sa lubid kasi long voyage kasi, kaya kailangan mag-secure dahil malay natin baka mamayang gabi o sunod na araw biglang sumama ang panahon, tapos ma-wash out yung lubid. Kaya kailangan unahan na natin habang wala pa, secure na natin mga kakusa, para wala nang problema, para hindi na tayo gigisingin sa gabi o madaling araw man. At isa pa, yung sa pin store, yun din, secure din natin mga kakusa. Kahit naka permis man yun, pero kailangan natin na check upin din dahil baka may nagtanggal sa lubid o may nagtanggal sa yung pangharang, hindi natin alam, baka mawas out din, magkalat dyan sa pin store. At saka yung mga lasing materials kailangan iligpit na rin para hindi nakakalat dyan sa kuberta, kasi delikado, pag yan ang tumama sa ulo, tapos na ang kontrata mga kakusa. Kaya iwasan natin yan mga kakusa. Kaya kung may makita tayo na nakakalat dyan sa scooper o sa mindik or sa crossbay na yung mga lasing materials na hindi nakakabit at hindi nakapwesto sa lagayan, kailangan natin iligpit para maayos naman tingnan at nandyan sa safety, walang delikado na mangyari. At saka kailangan din natin na checkin ang mga twist lock sa taas ng container o mga long bar, short bar, kung mahigpit ba na pagkatisa sa mga stibador, kailangan din natin i-retight dahil yun nga, yung iba kasi maluwag, at saka yung mga turnbuckle maluwag, kaya kailangan natin i-retight. At yung mga turnbuckle na nakahusli lang at saka yung hindi nakalagay sa lagayan, kailangan natin ibalik doon sa lagayan para wala nang problema mga kusa, para hindi naman ma-problema yung mga estibador. Kasi pag nagka-problema dyan sa mga lasing materials, yun, gising din lahat dahil tutulungan yung duty na EB or OS or duty official, dahil
yun nga, nagkulang yung lasing materials. Kaya kailangan natin na pag long voyage, kailangan natin iligpit ang mga gamit, ilagay natin sa lagayan para hindi naman tayo maghagilap kung saan saan. Kasi minsan yung ibang estibador nilalagay sa ilalim ng container, kaya yun, hindi na makita, kaya yung iba nagre-reklamo. Kaya ito mga kakusa, yun, ligpit ko rin tong sa angkla, nilalasingan ko rin to dahil pag vibration sa proa, delikado din kung iikot yung brake nya, malay natin baka iikot biglang mag-drop anchor na walang tao. Kaya kailangan lasingan kung pwede. At saka yung sa hose pipe nya, anchor chain pipe, yun, kailangan din takpan natin dahil yun nga, pag tag-ulan or masamang panahon, papasukan din ng tubig, kaya kailangan natin na takpan para for sure na hindi mapasukan ng tubig yung anchor chain. Ay mahirap din maglimas doon, mainit at saka masikip at saka maproseso sa pagtrabaho doon kasi hakot-hakot ng tubig. Kaya kailangan lang natin na takpan natin para wala ng problema. Ito ring lubid, binababa namin dito sa Boson Store, pinapile namin doon sa baba para wala na rin problema, para iwas sa wash out. At saka yung sa Boson Store, ligpit din kung ano man ang maligpit para wala nang gugulong-gulong pag masama man ang panahon. Pati doon sa accommodation, yun, ligpit na rin. Mga gamit sa doon sa yung mga dumbbell, kailangan din iligpit dahil mabibigat-bigat yon, mahirap na pag gumulon. Kaya ito yung ginagawa ko pag pag long voyage na. Pagkatapos namin ito magwasing dito proa at saka sa Mendik pabor estribor, pagkatapos doon na sa accommodation at hanggang pababa sa pupa. Pagkatapos nyan, saka na kami mag derusting. Yun, doon na tapos ng derusting, first coat, second coat at saka final. Kailangan bago darating ng puerto, mapinalan na para hindi naman pangit tingnan. Pero hindi rin natin maiwasan na pag mamintura tayo, biglang umulan tapos palapit na sa puerto, yun, hindi na tapos yung pintura. Kaya kung sakali man na kailangan natin bilisan na natin mga kakusa para wala namang mapangit tingnan. Yun, tingnan lang ninyo mga kakusa. Ito, sinesirabo doon na namin tong sa skylight dito sa Boson Store. Higpitan na namin dahil delikado, baka sasalok-salok dito ang tubig o sa samang panahon baka papasukin yung Boson Store. Kaya kailangan natin na higpitan ng gusto yung butterfly nya mga kakusa. Gamitan sana na namin ng dibit, kaso marami pang proseso, kaya marami man kami, tulong-tulungan lang namin na pagbukas at saka sa pagsira. Ito,
tapos na kami. Papunta na kami sa sunod namin na securing sa dito naman sa container mga kakusa. Kaya watch na lang mga kakusa. Ito naman mga kakusa, pagkatapos namin ng securing, ito washing na naman kami para bago mag derusting. Washing muna para malinis yung barko, makikita yung mga kung saan man ang may mga kalawang. Kaya ito ginagamitan namin muna ng hose kanina kasi maputik kasi ditong ilalim sa angkla. Kaya ayan ang daming putik mga kakusa. Yan yung sinabi ko kanina na kinukubiran ko yung hose pipe para walang makapasok na tubig mga kakusa. Ito naman pagkatapos ng securing sa proa mga kakusa, securing naman kami dito sa container, tightening at saka mag-arrange sa lasing materials mga kakusa. Bali dalawa-dalawa kami dahil apat kami kanina, dalawa-dalawa, kasama ko si Cadet at saka yung dalawang OS magkasama rin. Ito tingnan lang ninyo mga kakusa, tuloy lang ang katok sa cover mga kakusa. Kaya ito katok sander para diretso-diretso. Ito din mga kakusa yung sa dalawa na na-assign doon sa loob, start na sila derusting dito sa hatch cover mga kakusa. Iyon, tuloy-tuloy lang ang ligaya dito sa hatch cover mga kakusa hanggang sa matapos dito. Maya-maya may magsunod nito na maglilinis at mamintura mga kakusa. Tuloy-tuloy lang ang ligaya mga kakusa dito na sa kabilang hatch cover na mga kakusa na naka-derust. Medyo makapal-kapal na kaya kailangan sundan kagad. Itong mga kakusa patapos na, bali kinukuha na ng kasama kong OS yung mga midlock na nakakalat dyan sa gitna kasi nakatapos na rin kami ng securing. Kaya punta na kami dito kaagad, back up dito sa dalawang nagkatok dito sa hatch cover number 1 mga kakusa. Ito mga kakusa, pinagtulong-tulungan na namin, may naglinis, may namintura at saka may nangatok konti lang to para matapos na mga kakusa. Kaya lipat na ako sa kabila. Yan, tuloy-tuloy lang pamintura mga kakusa. Yung nung napansin ko mga kakusa na patapos na doon, papinturahan na lang, bali umalis na rin ako doon. Dito na rin ako nag-start sa kabilang hatch cover na makalawang din. Kaya inumpisahan ko na habang nagpamintura sila doon para pag matapos sila pamintura doon, sila naman magsunod sa akin dito na maglinis at saka mamintura. Kaya ganyan lang ginagawa namin palagi, kanya-kanya para maraming matatapos sa isang araw na sa bawat job order namin. Kasi pag yun lang anuhin mo, nagkatambak kayo doon, mahirap naman, puro kwentuhan lang ang matapos doon, hindi yung sa bawat crossbay. Kaya yun, inunahan ko na dito kagad sa kabilang hatch cover para marami-rami ang matrabaho.
Kaya tiyagaan lang dito mga kakusa. Ito mga kakusa, ang dala ko lang dito chipping hammer at saka grinder lang na DIY mga kakusa, dahil medyo manipis pa naman ang kalawang, kaya yan lang dala ko. Kaya kayang-kaya na ako lang mag-isa dahil manipis pa. Kaya yun, pag ano mo kaagad, matirastingan mo kaagad, ma-maintain mo kaagad ng tirasting sa bawat hats cover, hindi kakapal yung kalawang dahil nami-maintain sa pagkatok at saka pa-maintain sa maintenance mga kusa. Kaya ito malambot lang, kaya kaya na ano lang yung grinder at saka yung chipping hammer, kayang-kayang tapusin sa mga 2 oras sa bawat hats cover mga kusa. Kaya ito medyo malapit-lapit na rin ako na patapos. Kaya sunod lang tayo mga kakusa. Tulong-tulong lang para masaya ang kontrata mga kakusa. Kaya ito mga kakusa, nakausog na ako. Nag-i-enjoy kasi ako pag ako lang magtrabaho mag-isa. Lalo na pag ganito na nangangatok, mas mabilis ang oras pag busy yung kamay mo sa trabaho. Hindi mo napansin na oras na pala ng kape. Kaya sige lang ng sige. Magtatawagan lang kami sa mga kasama ko pag kung sila man ang nauna o sino man ang nakapansin sa oras. Ayun, dadaanan lang nila ako o ako ang dadaan sa kanila. Kaya yan lang pag pag magtrabaho kami mga kusa, ganyan kami kasaya dito. Ito, dumating na yung kasama ko na maglilinis mga kakusa. Yan, siya naman. Ito, tuloy-tuloy lang ligaya mga kusa. Ito, kita ninyo yung kalawang medyo hindi pa ganong makapal ang kalawang mga kusa. Kaya ito mapilis lang. Kaya enjoy lang mga kusa sa pagtrabaho. Kaya mini-maintain lang palagi pag kung saan man ang may maraming kalawang, tirahin agad para hindi dumami at kumapal mga kusa. Dumating na rin yung isang kasama ko na mamintura mga kusa. Kaya ito, ang isa naglilinis. Tuloy-tuloy lang linis ng isang kasama ko mga kusa dahil hindi pa dumating yung isang kasama ko na mamintura mga kakusa. Hanggang dulo na itong mga kakusa na pintura. Kaya ito medyo mahaba na. Ito mga kakusa, natapos na ang pamintura. Ito hanggang dulo na itong mga kakusa. Kaya tulong-tulong lang mga kakusa. Yan mga kakusa, natapos na rin pamintura sa second coat. Kaya yung para final na mga kusa, saka yung mga marking titirahin na rin mamaya. Ito madali lang basta sama-sama. Ito mga kusa, second coat na sila para final na mamaya. Dalawa din sila dito na namintura.
kasama yung kadete namin. Yan, pawis na pawis yung isang kasama ko. Makaspasan yung trabaho mga kakusa. Medyo mainit din ang panahon mga kakusa, kaya pabilisan. Ito yung kadete namin. Marunong na rin, maasahan na rin. Kailangan natin na magtiwala sa mga kasama natin. Dahil kitang-kita yung mga numero at saka yung itong marking. Tapos na nila itong dito sa Caraproa. Diba, ang bilis nila mga kakusa. Sige, watch na lang sa iba pang video. Tuloy-tuloy lang yung derasting dito sa Proa mga kakusa. Dito sa ilalim ng winches. Yan. Pati dito sa brake lining. Dito na naman kami sa Proa mga kakusa. Yan, tapos na yun doon. Na markingan na yung crossbay. Tsaka dito na lang na naman maintenance na naman dito sa forward station mga kakusa. Tuloy-tuloy lang ang ligaya sa pamintura mga kakusa dito sa forward station. Kaya ito mga bolt okay na mga kakusa. Painting time na dito sa forward station mga kakusa. Konti lang kasi ang kalawang dito, kaya ito yan mga kakusa, second coat na para mamaya final. Malapit na matapos ang first coat mga kakusa, kaya ito na lang. Mamaya maka second coat na. Ito naman mga kakusa, yung iba nag maintenance naman sa air vent, naglagay ng Vaseline. Tuloy-tuloy lang din dito sa air vent mga kakusa, para wala na problema. Yung iba naman mga kakusa, ito naman sa water tight door, naglagay din ng Vaseline para pag dumating yung port state wala nang problema, hindi na siya makasita dahil naka-maintenance na yung water tight door at saka mga air vent mga kakusa. Ito naman mga kakusa, kailangan din linisan dito sa bunker crane, kaya para pagdating din ng port state wala nang problema. Dinarastingan ko na rin tong sa kabila na bunker crane mga kakusa, kaya ito gi-primera na ng kasama ko. Kaya itong mga kakusa, itong sa estribor okay na, tapos na ang pamintura. Kaya ito okay na. Ito rin sa pabor mga kakusa, gipaderastingan ko na rin dahil makalawang din ang sa ilalim ng mga bolt, kaya ito pininturahan na rin para sabay. Kaya ito mga kakusa, tapos na pamintura rin dito sa pabor, okay na, pipinturahan na to ang final pati ang hook. Salamat mga kakusa, sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching and see you next vlog mga kakusa. Ito lang muna, gagawa pa ako ng part 2 nito mga kakusa. Ito.